Isang Pinoy at mga kasamahan nito ang may mga kaso at wanted na may kinalaman sa child abuse at sex trafficking. Sa Pilipinas siya may patong-patong na kaso ngunit nagtago lang siya dito sa Dubai. Nahuli siya sa pamamagitan ng Red Notice ng Interpol. Ito yung organisasyon ng mga bansa para mahuli ang mga wanted na tao. Naiuwi na sila sa Pilipinas para harapin ang mga patong-patong na kaso. Nasa kote sa Dubai ang isa umanong Pinoy pedophile at big-time child sex trafficker na si Teddy J. Mejia. Ayon sa DILG, itinuturing na leader ng organized crime group si Mejia na sangkot sa bentahan online ng mga larawan at video ng pang-aabuso sa mga bata. Tinatakot din daw ang mga biktima na ikakalat ang pribadong larawan kung hindi makipagtalik. Sa investigasyon, mga dayuhan ng kanilang parokyano, 111 na ang natukoy na biktima. 28 riyan na sagip. Inaresto si Mejia sa bisa ng Red Notice ng Interpol. Bukod sa kanya, may 4 na iba pang inaresto. Bukas, inaasahang darating sa bansa ang mga inaresto na mahaharap sa patong-patong na asunto. Arestado at nabalik na sa bansa ang wanted na Pilipinong sex trafficker na nagtago sa Dubai. Ang suspect, nagbebenta umano sa mga dayuhan ng malalaswang video ng mga menor de edad. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa pag-uwi ni DILG Secretary Benhur Abalos mula sa kanyang official visit sa Interior Minister ng Dubai sa United Arab Emirates, kasama niya ang lalaking umani big-time child sex trafficker na matagal nang pinaghahanap sa Dubai. Iniharap kanina sa isang press con ang suspect na si Teddy J. Mejia. Ayon kay Abalos, wanted si Mejia sa mga kasong child sexual exploitation at pagbebenta ng mga exploitation materials online. Dati na rin siyang naharap sa mga kasong child abuse at paglabag sa Photo and Video Voyeurism Act dito sa Pilipinas noong 2014 at 2015. Nakalaya siya pero bumalik din umano sa dating gawain taong 2021 nang tumakas siya ng bansa at nagtago sa Dubai. Kahit nasa Dubai na, patuloy raw ang pambibiktima ng suspect sa mga bata. Ang kanyang modus, mang-engganyo ng mga bata na gumawa ng video ng pangingipagtalik online kapalit ng salapi. Karamihan sa mga biktima, mga batang siyam hanggang 10 taong gulang. Pinoprofile niya yung mga bata. Yung mga batang loner, mga batang matatalino. Isipin mo, 9 years old, 10, 11. Musmus na musmus siya. Pagka-profile niya, iki-clickbait niya, magbibigay siya ng 500. Tinatakot din daw ni Mejia ang mga bata na ikakalat ang malalaswang nilang video kung hindi sila susunod sa gusto niya. Ibinibenta niya ang malalaswang video sa mga foreigner sa pamamagitan ng mga messaging app, online payment ang sistema ng bayaran sa malalaswang videong inilalako ni Mejia. Nakaresibo kami ng information sa aming helpline. Doon sa helpline ho, ang binigay lang na information is yung channel niya at GCash kung saan nagpapadala. Ang channel po ay public. Nakikita po doon yung mga nude pictures ng bata. And then, after ho noon, aming inimbestigahan, yung premium may bayad. Doon ho namin nalaman na may 111 plus tayo na victims. During the process, meron ho kami ng rescue. 22 sa mga batang na biktima ni Mejia ay nasagip noong September 9 mula sa iba't ibang probinsya sa bansa gaya ng Nueva Vizcaya, Quirino, Cavite, Bulacan at La Union. Bahagi raw si Mejia ng malaking sindikato na nambibiktima ng mga bata sa bansa. Hindi nagbigay ng pahayag si Mejia. Dinala siya sa custodial facility ng Camp Crame sa Quezon City. Dito pa talaga siya nagtago sa Dubai. Pasalamat siya na wanted na siya sa Pilipinas bago pa siya nahuli ng Dubai Authority. Dahil kung dito sa Dubai na diskubre ang kanilang gawain, lalo na't mga minor ang mga biktima nila, ay parusang kamatayan ang kanilang kakaharapin.